Magandang hapon po sa inyong lahat at nandito naman tayo in mid-afternoon vlog sa Pilipinas. From Mindanao, ito po si Dr. Toto Tirador Kausig. Ang ating pag-usapan po sa ngayon mga kaibigan ay yung mga nakakatawang mga wow mali na nangyayari sa palibot ng impeachment na reklamo laban kay Sara Duterte. Pero bago ang lahat, ating patugtugin muna itong tinatawag na ating musika para kay Sara. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Salamat. Yan po ang ating official music sa vlogging ko for Sara. Kasi tapatin ko na kayo, disclosure. Sold na po ako. Si Sara na talaga ang siyang tanging makakapabilanggo sa mga kontraktor na mga kurap. Kasama na si BBM kurap, kasama na si Romualdez kurap, kasama na si Saldi Cuango kurap, kasama na si Sandro, si BBM kurap, dami-dami na kurap, si Gardiola kurap ng Batangas, si Recto kurap, dami-dami yung kurap. Ayan. Ito naman, bago subukod sa lahat, patugtugin ko muna yung aking musika. Tirador! Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo tirador, walang sinisino. Mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tataya para sa inang bayan. Toto Kausig, Toto Kausig, Tirador! Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Tama na muna yan. Ito muna ang isa dati patutugin. Yung kanina, galing yun kay Gab Adalia. Binigay niya sa akin dahil idol na idol niya ako. Ito, idol na idol din ako si Brian Rodriguez. Tindi, hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso,
hindi ko na tatapusin. Ito muna, kantahin ko muna, iulitin ko lang muna itong kantang ito. Na binuo ko yung lirik ko. Pero ang musika ay kay J.K. Labajo. At ang title ng ating binuo ay Lampas Buwan. Ito naman po ang ating kanta na Lampas Buwan. Great. Good Si PM. Saldi ko dapat wasakin Boytek. kahit na siya'y Sa bahagi. Maricar Santos. Kaya pag Siya kayong igigisa. si Saltar. Ay, Sana ay katayin na. Sa'y napakaraming nakaw. Lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong Mimit. humihiya sa nakaw lampas buwan. Ayokong mabuhay ng malungkot. Si Sara Diskaya lang masaya. Nagpakasasa hanggang sa pagtanda. Halina tayo'y tumiga. Siya'y napakaraming nakaw. Lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong umiiyaw sa nakaw lampas buwan. Si Claudito, ganda umaabot sa buwan. Ang Pinoy na puso'y walang mahahawakan. At napakabait dito sa amin. Ikaw ang kapal, kaulang sasampanin. Damdamin, masakit na damdamin. Sa'y napakarating lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong sa nakaw lampas buwan. Yan, tapos na. Okay, let us start. Let us begin the process. Okay, so ito na tayo ngayon. Pag-usapan muna natin. Ito si Amy. Ito ang pagkakita natin na unang mali ng impeachment. Ang unang mali po ng impeachment ay yung mananakot ka at mamimilit ka o di ka kung hindi mo kayang takutin, iyong bibilhin. So, magpapalabas, hindi nagsisinungaling si Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, inaalok nila na bibigyan ng tinatag na for later release ng mga pundo ang mga congressmen kapalit ng boto na i-impeach si Sara. Ngayon, kung hindi mabibili, tatakotin na ang ombudsman ay hahabulin sila sa kanyang kaso. So iyan po pinakamalaking wow mali dyan. Dapat hinahayaan mo kahit kurap man yung congressman dyan, total hinalal naman yung bayan ko, no?
may karapatan pa rin sila bumoto. Bigyan niyo po sila ng karapatan mag-isip ayon sa kanilang konsensya kung anong iboboto nila. Kung para i-impeach si Sara o para hindi. Let us respect their vote. Kahit ayaw ko, ako siyempre gusto ko, ayaw ko ma-impeach si Sara. Pero kung yan ang nakagustuhan ng mga congressmen, wala tayong magagawa dyan. At itong pinakamalaking mali ng mga grupo ni Bongbong Marcos, si Sandro Marcos, na tumatawag sa bawat matatawagan ng congressmen na pinagdududahan nila kasi all they need are 106 congressmen. Tapos, may problema pa sila, no? 55 lang bumoto sa kanila. So, yung 55 bumoto na member ng House Committee on Justice ay talagang sulit na anti-Sara yun nandun. Kaya, pinagmamayabang nyo, wow, mali pa rin kayo sa pagmamayabang na pinagbabasihan ninyo ng inyong panalo ay yung majority na boto. Hindi majority, unanimous vote ng member ng House Committee on Justice na i-convict si Sara. Mali. Natatandaan ko si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez hindi bumoto. Hindi na nagpakita. Hoy, Dinan, bakit hindi ka bumoto ngayon? Noong nakaraan bumoto ka sa for determination of substance. Bubo ka pa. Wala pang substance. Binoto mo. Wow, mali ka na naman doon. Ito dahil nabas si Dinan Hernandez mula sa mga botante sa Coronadal City, botante ng ng Tantangan at botante ng tinatawag na bayan ng Banga sa South Cotabato, umatras siya. Kasi ang mali naman ni Dinan Hernandez dito, kumampanya siya sa election pagka-congressman uli, lumaban siya ulit, ang kalaban niya ay yung incumbent na congressman na si Dr. Peter Miguel, natalo niya si Dr. Miguel sapagkat kinampanya niya na bakit niyo ibuto yan, nagtraidor kay Sara Duterte. Ito ngayon siya, nagtraidor din siya kay Sara Duterte. Wow, mali. Ito na naman, isa pang wow, mali. Kay IB yan. Pakinggan muna natin yung broadcaster na ito. Kakasuhan kita. Dahil kilala kita. Ha? Alam ng mga kapwa ninyo mga babatas. Pero usually, sino ba po tinatakot? Oh? May story ba tayong ganito? Being threatened umano with cases. No? Tinatakot na sasampahan ko kayo ng kaso ha. Unless bumoto kayo pabor sa impeachment ni VP Sara. Ay, naku. Ang mga mambabatas ba natin, kayo ba ay natatakot sa pananakot ng ilan ninyong mga kasamahan dyan? Pero usually, sino ba ang mga nananakot? Posible ba ang mga nasa executive branch ba? O mga kapwa rin po ninyo mga mambabatas? Dalawa lang ho yun. Pero kapag ang mga kapwa ninyo mambabatas ang nananakot sa inyo, pag hindi ka bumoto pabor sa impeachment, itong articles of impeachment, lintik lang makakasuhan kita. Dahil kilala kita. Ha? Alam kong bituka mo. Di ba? Ganun sila, di ba? Sige. Pag hindi ka bumoto pabor dito sa articles of impeachment, ha? Magkakalintigan tayo. Gusto bang diretso ka sa kulungan? Naku po, ang ating buba mga mambabatas ay natatakot sa mga tulad niya, mga threat na yan. Naku, wag ko kayo matakot to. Panindigan ninyo, sarili ninyo. Ricardo Santos, magandang hapon. Si Wishing Well, magandang hapon. Oy, Ben Reclamador, ano ka ba? Reklamo lagi. Regine Ford, magandang hapon. Tapos sabi ni Greg Babara naman, oy, Greg Babara, kilala ka, Mang Toto, protector na magnanakaw at mamatay tao. Ay, kung yan, ang opinion mo lang po yan, ginagalang ko lang, pero hindi naman totoo yan. Wala naman ang opinion na totoo at hindi totoo eh. Lahat ng opinion ay may maaaring tama, maaaring mali. Sabi, laglag na daw ako, Luisas ka dilit. Ay, hindi naman ako nakahingi ng tulong sa iyo. Hayaan na kita dyan,
Mr. Babaran. So anyway, sa sunod, ito naman ang wow mali, no? Ito naman pinag-usapan naman dito ni Attorney Neil Abayon, ay spokesman po siya ni Attorney Neil Amanscarpio. At ang pinag-usapan na sa puntong ito ay yung tungkol sa AMLAC na records na pinalabas ng AMLAC. Yung records sa transaksyon ni Manscarpio at saka ni Bibi Sara. So may mali dito, may wow mali. Ang anong wow mali dito? Ang pinakamalaking wow mali dito ay yung bayad kay Atty. Manscarpio ng kanyang kliyente na 2 million pesos. Nagkamali ang BPI. Kinarga sa kanyang account 2 billion. Kaya pala may bilyonis. $2 billion at 2 billion pesos kinarga ng BPI. Nagkamali ang BPI, binawas ang 2 billion. So nagiging 4 billion na tuloy ang total ng transaksyon ni Manscarpio. Kaya ni Sara. Ay, nako. So, yan lang po isang wow mali. Pakinggan po natin si Atty. Neil Abayon. So kita mo, ako ilang beses na rin nangyari na hulugan ako 1 million, wala naman akong deposito. Ay, bibidrawin ko na sana. Ako, may kinuha ng bangko sa akin. Nangyari na ba sa inyo yan? Sa akin na nangyari na nagkamali ang bangko na nag-credit sa akin ng ng 1 million tapos binawi naman uli ang credit. Okay, pakinggan natin si Neil Abayon na spokesman ni Atty. Manscarpio. By the way, dating congressman ito si Atty. Neil Abayon. Taga Waray ito, taga Leyte. At ang kanyang magulang ay dating congressman din. At kasabay ng congressman ni Atty. Hernani Braganza na itong lalaki rito. At ang kaliwa natin ay si Atty. Trixie Cruz Angeles. Dating spokesman sila. Si Atty. Angeles ay spokesman ni BBM. Dati, tapos si Atty. Hernani Braganza, spokesman dati ni Gloria Macapagal Arroyo. So, pakinggan natin. Total of in and out, Then you will understand Then, sana. Yeah. iba I yung would context appreciate. nun. Yeah. That way, Recorded. Yes. Tapos, ininegosyo mo. ng 6 billion. Yes. Umpisa natin. Kunwari, pwede ka mag... Records na nakita namin, parang tinotal Yes, So, para sa akin, hindi... Mali po, very rare yung political commentaries. Most of my content, mainly factual circumstances, tapos kung ano yung issue, then I apply the law. at the end of the day, wala naman DDS doctor, di ba? Why a lawyer? I mean, look. I mean, these are professions that supposedly either will protect your individual rights against abuses, and a doctor, for that matter, will save your life. Yes, So, para sa akin, hindi... Mali yung branding na yun, Mali yung branding na yun. Yun lang naman. But you said yesterday na misleading nga yung 6.7 billion na fake and misleading. fake and misleading. So, why? So number one, nagulat din sa Attorney Man, so may ganun daw siya kalaking financial transaction. And yung pinisend kasi sa Committee on Justice, yun nga, they made it appear na parang may ganung pera si Okay. Attorney Mans and si VP Sara, but it was actually transactional amounts. So yun yung pag-deposit, pag-withdraw, plus the balance. So based on the unofficial AMLAC records na nakita namin, parang tinotal po nila lahat eh. So pag Yes. may pumasok na 1,000, tapos withdraw mo yun, 2,000 bilang doon instead of 1. And then if you redeposited the same amount, another transactional line po yun. So tinotal nila, pero it's the same figure. Yes. I- Go ahead. kung tama yung pagkaintindi ko dun sa hearing, yung AMLAC Executive Director did not also say kung kailan yung withdrawals. Yes, parang So, nakatotal lang siya. Total. So, kunwari, pwede ka magpasok ng 100 at one point, 100,000, later another 100,000. Wala ring dates. Tapos yung pag-withdraw nun, wala ring dates. Tinotal lang nila lahat ng transactions for, how did they divide it? By year or by total na for 20 years? May isang part doon na nakatotal talaga lahat na So, 6 something billion. Yun yung pinanggalingan ng 6 billion. Yes. Wow. Okay, that's interesting. And then yung another thing to note, hindi rin kami sure kung pati yung, let's say, pag may interest gain na 5 pesos, baka sinama niya kasi that's another transactional It's considered amount. a transaction. Interesting enough, ang sabi po ni Attorney Ed Chico rito at saka ni Congressman Irice, in-out. So, for example, nag-in, recorded. Nag-out ka,
recorded. Yes. Tapos, ininegosyo mo, di ba? At nalugi ka, technically wala ka ng pera. But the transaction remains. Is recorded, At yes. is recorded sa in and out. So, yung po ba yung tanong nyo kanina, does AMLAC, kailangan mo mag-provide yung AMLAC ng analysis how this money went in and out? Or just submit the data para... No, I think, bakit ang report, transactions, tapos Yeah. totals? Ganun lang nilagay ng kaamlak po. Kung tandaan ninyo sa hearing, naglagay sila ng total magkano lahat. At sinabi niya, maka-transaction yun na deposit sa withdrawal. Walang binanggit ang AMLAC Director, Executive Director na si Ronil Binaventura kung ano ang nature ng transaction. Hindi rin siya nagbanggit kung ilang transaction ang meron sa bawat bangko. Kasi sigurado naman ako na maraming hindi na-record na transaction sapagkat ang nire-record lang dyan ay yung mga deposito at saka withdraw na more than 500,000 pesos. So pakinggan pa natin. Kasi when you Okay. present it that way, would you agree on that one? Kasi from an outsider's point of view, without the context of saan yung breakdown, Yeah. kasi time is considered an element. So kung kunwari sabihin mo 6 billion, pero ang pinag-uusapan dito 20 years, tapos Yeah. total of in and out, Then you will understand Then, sana. Yeah. iba I yung would context appreciate. nun. Yeah. Yes. Totoo. so but would you agree that this what portion of the, are you objecting to the report or are you objecting to the manner in which it was presented? We are objecting to the report and to the manner it was presented. And yung Okay, report actually is unsigned. So yung position namin, it's a mere scrap of paper. Yeah. Now, No, you're wala. also questioning how it was obtained, Yes. di ba, by the committee. Via subpoena. More on sa ano po yan, sa defense. Pag-usapan naman natin itong wow mali naman ni Chel Jokdo. Ito sa pagpalabas ng AMLAC records. Ang contention, hindi lang contention, nasa batas na bawal na ipalabas ang records ng AMLAC. Siya naman, okay lang daw yun kasi meron na daw kaso na pinalabas ang Supreme Court doon sa kaso ng mga law firm ni Binay na nagreklamo ang kanilang bank accounts ng kanilang law firm ay iniimbestigahan ng AMLAC at pinapabuksan ng AMLAC sa AMLAC, pinapabuksan ng AMLAC ang kanilang bank book. So ang question doon, pwede bang gawin ng AMLAC na walang paalam buksan ng bank book ng isa sa tinitingnan nila kay sa SPCMB law firm na law firm ni Binay kasi sa panahon na yun inaakusahan si Binay na nagnakaw. So ito ngayon, ang decision ng Supreme Court, pwede ang AMLAC titingin sa bank account ng isang depositor na sakop sa kanilang sinisipat. So, ang decision lang doon na pwede tingnan ay yung bank account ay titingnan ng AMLAC. Iba po yun, Chel Jokno, wow, mali ka naman. Iba po yun, yung ginawa ni Binaventura na taga-AMLAC, binuyagyag niya sa publiko. Iba yun, yung kwento. So, pakinggan natin. Sila VP yan. VP Sila VP yun. Hindi kay Attorney Manstor. Hindi. Yung nag-certiorari sila VP yan. Questioning lang. the subpoena powers of the House. Question lang, but if it will involve Attorney Manscarpio, you can also react to it. Yes, of course. Okay. So, do you have any question regarding how it was obtained? Legal ba, illegal ba, or questionable? Currently, hindi pa kami nag-question as to the subpoena aspect, subpoena power aspect. Yung final lang po namin is a violation of the Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy and Data Privacy for the illegal disclosure. Okay. Kasi yun those ang- were AMLAC It's records po ridiculous. AMLAC that they records. disclosed. Okay. So it's under the AMLC law. Yung Anti-Money question Laundering mo. Act. Laundering Laundering Act, yes. Okay. RA 9160 as amended. As amended. Insignificant kasi din yun. Ang sinasabi ng ibang mga congressmen is that there's a Supreme Court case, February 2021, that says na pwede naman i-disclose yung mga yon. So, what is your position on this? Yung amendment po kasi was January 2021.
Yes. yung RA 11. Ang wow mali dito naman ni Attorney Trixie Angeles ay meron daw decision ng Supreme Court na pinapayagan naman daw, hindi naman daw bawal. Ang sinagot naman ni Attorney Abayon sa kanya na wow mali rin, although tama rin siya, pero wow mali pagkasagot kasi pinupunto niya, parang pinapagbigay niya si Attorney Cruz Angeles na tama sinasabi ni Attorney Angeles. Pero mali yun. Sinabi niya, anyway, may bago naman ang batas, mas bago yun kaysa decision ng Supreme Court. Kaya masupersid pa rin ang bagong batas yung Supreme Court. Yan ang sasabi niya, which is malayo ang sagot. Kung yan ang tanong, sa bar exam, bibigyan ko lang siya ng grado na 50% kung ako mag-check. 7521. So yung Supreme Court decision, if it was February, most likely the law based on that jurisprudence was the old law as not yet Yes, amended. So of course, the amendatory provisions will supersede the decision. Kasi wala pang actual interpretation of the new provisions of the law. Okay. What about yung sorry. No. I'm curious lang kasi in the case of BIR, di ba yung mga ITR, Yes. the committee voted not to open it because under the Because natakot na sila. Kasi kumaso na, nung unang araw, kumaso na si Ivan Scarpio sa kanila. So nagbuto-buto sila, buksan pa nila ang BIR na may parusa na naman, natakot naman congressman, hindi na bumuto. rules is if it's in aid of legislation, pwede. Or in a, what do you call that, private Executive session, pwede. But ang impeachment is not in aid of legislation. Therefore, they did not open it. This is one time that, the majority of the members of the judiciary. Dapat, dyan na kayo kumuha ng ideya. Hint, iba yung impeachment, iba yung in aid of legislation na hearing. Sa impeachment, hindi ka pwede magsampina-sampina. Pero sa in aid of legislation, pwede ka magsampina-sampina. Judiciary Committee followed, di ba, the rule. Now, anyway, you were asking a while ago, Ate Trixie. Trixie, sorry. Attorney Trixie, hindi ate. Nasasanay ako eh. It's a Kay running Manong joke. Edwin Lacerda. Yun ang manong namin. Okay. Yun ang manong natin. Seryoso? Si Edwin. Okay. Matanda sa atin yun eh. There's a 2 billion entry Yes. that was mentioned during the testimony of the Yeah, 2 billion. AMLC executive director. But apparently it was a glitch. Could you explain what happened here? So dapat 2 million lang yung 2 million yung actual na receive ni Attorney Mans from his client. Okay. Pero yung bank deposited 2 billion. Gusto ko yun ha. Na yung nalagay po ng Sa bank akin. 2 billion sa records. Of course, they corrected it, linabas, naging another 2 billion. So 4 billion yun. Oo nga. From one In single. out, Yes. 4 billion. From a single transaction. 4 billion out of yung 6.7 to. Yes. Oh. So you're now talking of kung less 4 billion to 2.7 billion na lang yun. By the way, Over 20 years. over 20, I asked si Congressman Irisi rito. Ano yung naku-cover na amount na in and out doon sa SALN ni VP Sara or including Attorney Mans regarding that at that time was 6.7 billion. Alam mo sabi ni Congressman Irisi, 68 million. More or less. 68 million lang. Okay. Yung nandun sabi na talaga, sabi ni Kwan Congressman Ungab And I saw Congressman Ungab Kung Ungab na broke it 68 down. million lang. Yung actually, dapat pagtalunan na amount dito Total pala ng when she was VP or even with Attorney Mans. Pero ang amount kasi is 6.7 billion. Now, less 4 billion, 2.7 na lang. Lumiliit. Technically speaking. Yes. So, sorry I need to ask. If there was a glitch, probably there was or wala. But is this an overreach on the part of the Judiciary Committee? Na ipresenta ito without clear explanations. Kasi maintindihan ko na they want VP Sara impeached But there are also ongoing talks na they also want to malign her reputation because she is a presidential candidate. So dito pa lang sa Nabasa ko na kung bakit maraming congressman nag-withdraw. Ang 6.7 billion naging 68 million. Kaya pala maraming nag-withdraw na congressman. house. But you did not answer that, although political. But was there really a glitch Yes. sa BPI? Yes, as per Attorney Mans. 2 million lang talaga yung amount received.
So, is there a certification from BP? 2 billion na na-credit ng BPI. Kaya ang ginawa ng BPI, withdraw balik ang 1 billion and 2 billion. Siyempre, malulugi ang BPI, magbabayad sila. Nandun yun actually sa AMLAC report po eh. It is in the AMLAC report. Sa may latter parts. But Okay. it wasn't read. Yun nga po. Kaya nga sinasabi namin half-truth. Hindi lang pwede basahin kasi bawal nga sa batas. Okay, now we know. Now I know kung bakit marami congressman nagwi-withdraw. Hindi para 6.7 billion. We know. Parang Now we na-fixate know. sila dun sa 6.7. Now I see Oh, why they feel so aggrieved. And if I may add, Attorney Trixie, see, Attorney Mans was never invited, never sent any notice for Wala that siyang hearing. sabina? Yes, tapos biglang dinisclose yung personal information niya in the hearing, April 22. Ito tatagalugin ko lang because I keep on saying it here. Mm. It is the job of Congress to impeach, to penalize Yes. an impeachable officer. Pero to include maligning her reputation because she's a presidential candidate. Or in this case, her husband. Sa tingin ko kasi foul yun. But anyway, may Senate pa kasi. Yes. May Senate pa naman kasi. So, whether VP Sara will be convicted or acquitted by the Senate of judges, that remains to be seen. Yeah. But Yun lang naman yun. doesn't that underscore if Attorney Mans is a completely different May ideya na ako kung bakit nagbubuto yung 38 na congressman na huwag buksan. Kasi nakita na nasilip na nila, walang 6 ang balance lang ni Sara at saka ni Mans Carpio sa kanilang bank account ay hindi 6.7 billion kundi 68 million lang. Ay! person. Yeah. From VP Inday, he's not an impeachable officer and there are no allegations that are being made against him or as in a conjugal relationship, kumbaga, in the conjugal relationship pertinent to the impeachment case. So, Totoo yun, yeah. di ba, even if magkaroon ng Senate, if I'm understanding this correctly, as lawyers, you're protecting his rights because he's just gotten involved in this whole thing. Because he Anong married. kinalaman niya? Collateral damage. Yeah. That's the word. But there's another controversy kasi regarding the Bank of Philippine Islands bank. Regarding a certain in the Julia BPI. Vargas branch, well, yung account manager ata, if I'm not mistaken, of those deposited by the Duterte family, na-promote during the time of President Duterte Okay. as GSIS ata o SSS at saka GOCC. So, So, ngayon, dito tayo papasok kay Shil Jokno. So, nakita nyo na mga wow mali nila. Sa pasokin natin si Shil Jokno. Matapos na tayo yung mga wow mali na mga iba dyan. Ay, nako. Wow mali talaga. Hindi mo talaga may iwasan. Lagi may pagkakamali talaga. Siyempre ako nga rin, dami kong pagkakamali na nagawa eh. O, di ba? Ganun lang simple lang yan. O, pero ito naman, hindi lang mali. Wow, mali talaga. O, ito, pakinggan natin si Shil Jokno. Sa kanyang sinasabi, ang kanyang teorya ay pwede buksan daw ang AMLAC record, pwedeng buyagag. Kasi mayroong isang kaso na ng Supreme Court na nilabas. At ang tinuro niyang kaso ay yung sa Binay case kay mga law firm ni Gigi Marbinay. Pero ang decision dyan, hindi nagsasabi na pwede buksan at ipakita sa publiko. Ang sinabi lamang ng Supreme Court ay pwede buksan ng AMLAC ang bank records. Hindi pwedeng AMLAC ipabuksan mo. Mali-mali ka naman. Mag-research ka nga, din ka pa naman sa College of Law ng De La Salle University, tapos ganun ginagawa mo, nakakahiya ka, Shil Jokno. Anak ka pa ni Jose Jokno, nakakahiya ka. O, yung binibitbit mo ng pangalan ng tatay mo, tapos mali-mali ka. O, pakinggan natin. Attorney Carpio files a criminal complaint against the AMLAC, the BSP, and a number of congressmen and a congresswoman. Of course, that includes you. Ang sabi po nila, citing Section 8A of Republic Act 9160, yung pong sa AMLA. And I will read it, sir.
The AMLC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. Congressman, ibabangga ko na po ito doon sa sinasabi naman po ng mga kasamahan ninyo, doon naman po sa Section 2 of the Bank Secrecy Law or Republic Act 1405, wherein deposits are considered confidential except upon a written permission of the depositor or in cases, ito po yung ginagamit, in cases of impeachment or upon order of a competent court in cases of bribery or dereliction of duty of public officials or in cases where the money deposited or invested is the subject matter of the litigation. What I want to find out, Congressman, nagbabanggaan ho ba itong dalawang provision na ito? Pakinggan ang sagot ng bubo na din ng College of Law na si Chel Jokno. No, this is not well known to many people, but actually there was a case that already reached the Supreme Court about the Problema sa iyo, Chel Jokno, malakas ang loob mo magsasabang babanggit na may kaso na Supreme Court. Hindi mo man lang nababanggit ang title ng case. Hindi mo man lang nababanggit ang case number. Tapos, malakas pa ang loob mo magkwento, tapos mali-mali pang laman ng iyong ang binabanggit mo na laman ng decision. Money Laundering Council, and it's whether it's covered and in terms of that rule on confidentiality. And in the case of Republic versus Sandigan Bayan, the Supreme Court said that the AMLAC is not a covered institution, and for various reasons said that when it comes to suspicious and covered transactions, these are not part of that. And especially if we're speaking of a Committee on Justice that is implementing a constitutional requirement. Nagdagdag ka na naman ng marami kang nilulukong tao na kikinig sa'yo. Mali po yung sinasabi mo. I have to correct you on that. I beg your pardon. You are wrong. Ang kapangyarihan ng Committee on Justice ay hindi lang galing sa batas yan. That is Kung nagkwento ka na naman, it's okay. Ang argumento mo, basta kay impeachment court kayo, binibigyan kayo parang buong-buo ang kapangyarihan niyo kahit anong gusto niyo gagawin as Justice Committee ay pwede magagawa. Mali po yan. May limitasyon po kayo. Ang limitasyon niyo po ay nakikita mismo, sinabi na ng Supreme Court, do not go outside of the Constitution. The Constitution says and lists all the things that you can do. And all those things that are not listed, those things cannot be done by you. Tapos ang sinabi diyan, walang sinabi ang konstitusyon na pwede niyo buksan ng AMLAC. Walang sinabi ang konstitusyon na pwede niyo buksan ng mga bangko. Walang sinabi. Kaya nga huwag ka manluloko ng tao. It's a constitutional command for us. Anong constitutional command? Bubo ka talaga. Ay, sorry. Napaka-bobo mo talaga na din ka pa. Anak ka pa ni Jose Jokno. To conduct a hearing. Attorney Carpio files a criminal complaint against... Yan Anyway, ito po ang ipakita ko sa inyo kung bakit bobo siya. Ipakita ko sa inyo po ang batas. Ang decision mismo ng Supreme Court. Ang decision ng Supreme Court ay mali-mali siya sa pagsasabi kasi ito po yung papakita ko sa inyo ang decision ng Supreme Court. Ito yung decision ng Supreme Court sa Subido, Pahente, Certeza, Mendoza, and Binay Law Offices versus the Court of Appeals. Yan po ang decision na sinasabi niya. At ano ang sinasabi sa decision na ito? Tingnan, ano ba talaga ang problema rito? Ang problema po rito ay nag-utos ang Court of Appeals. Pinayagan ng Court of Appeals ang AMLAC kasi nag-file ng motion ng AMLAC na bubuksan nila, examinin nila ang bank accounts ng law firm na mga Binay, yung SPCMB. Yan ang motion ng Court of Appeals, ng AMLAC. Sabi ng Court of Appeals, pwede. Sino ang titingin?
ang AMLAC ang titingin. Ano ang titignan? Mga bank accounts ng law firm ni Binay. Ang decision dyan ng Supreme Court, tama, pwede. Bakit? Kasi obligado naman ang AMLAC na itatago niya, hindi niya ikikwento kung ano nakita niya. At saka isa pa, obligado sa batas ng AMLAC ang bangko naman na mag-report sa AMLAC. Kaya may karapatan at kapangyarihan ng AMLAC na chichikin niya yung binigay sa kanya ng bangko kung tama o hindi. Ganun lang ho, kasimple. O basahin natin ang dulo ng desisyon nito. Ayan yan ang kasong yan. Tayo sa dulo. Sabi ng Supreme Court, the petition is denied. Yung petition ng mga Binay ay denied. Kasi sa Section 11 ng Republic Act 9160 as amended ay ito ay legal at pinapayagan ang AMLAC na tumingin sa kanilang bank accounts. Sabi nito, Section 11 of AMLA providing for the ex parte bank deposit inquiry. Ang AMLA mismo tumingin sa titingin sa mga bank deposits is constitutional. Yan ang sinasabi ng constitutionally firm for the firm reason that is already discussed above. The ex parte inquiry shall be upon probable cause that the deposits or investments are related to an unlawful activity. So may karapatan tumingin ng AMLA sa mga bank accounts kung sa suspekta nito ay ginagamit sa masama yung pera. Okay? Hay! Ang problema ng may mga abogado din pa, kung tutuusin, nagbubububuhan. Yung matinding wow, mali yan, nakakamatay. Nakaka-damage. Na-damage tuloy si Sara Duterte dito. Yung pagkakamali naman din ng BPI, nag-credit ng 2 billion, na imbis 2 million lang, ay nakadamage sa kanila ni Vance Carpio at ni Sara. At ang kabukat-bukat, kaya pala marami ang hindi na bumuto sa pagbukas ng bank accounts, ng BIR records, ay nakita nila sa dulo, ang sabi ni Hernani Braganza na siyang isa sa anchor ng spokes, ay nakita na daw ni Erisi na sa dulo ang balance daw ng account sa panahon na yun ay 68 million lang. Hindi 6.7 billion. Kaya lang, ano nangyari ngayon? Na-damage na. So, Aldin Suliano, Attorney for Senator, mag-ingat ka o mag-ingat mo po tayo. Kasi titirahin ako dito ni Magtibay. So, yan po ang katotohanan. So, maling-mali na naman ito si Chel Jokno. Chel Jokno, nakakahiya ka talaga. So, ano pa bang ibang mali natin na tatahakin? Ito, mali na naman tayo. Nang dahil sa maleta, pati Miss Universe pageant natin ay hindi naka-escape sa mga kamalian nila. Nakakahiya talaga. So, tanggalin mo naman natin to. Ito, tanggalin naman natin. Ito, ilipat muna natin yan. So, ito tayo. Ilipat muna natin yan. O, ito muna tayo. Titingnan natin ang kasunod na mga mali. Puro mali. Alam mo, kung ako naging abogado ni Sara, magpapadala ako ng aking representative abogado ko harap doon. Magdadala sila ng kopya nung AMLAC. Kaso, isasampa doon para sana sa totoo lang, kung ako ang naging abogado, ganun ang gusto kong decision. Kaya lang abogado ni Sara, hindi na siya pinapaatin. No, pero anyway, matapos na rin. Tapos nagboto na sila eh. Ito naman, pakinggan naman natin ang contestant sa Miss Pageant. Ito na po ito kay kandidato ng LU, La Union.
yung beauty candidate ito na taga-La Union. Pakinggan natin kung anong sinasabi niya. Tungkol naman ito sa maleta-maleta. Nakakahiya, ladies and gentlemen, bayan ko. Ang pinag-usapan, malita-maleta. Nakakahiya talaga. Yung mga ating mga bata pa to, iba nga Gen Z pa ito eh. O mas bata pa si Gen Z ito. Biro mo, pakinggan mo yung sagot ng binibining Pilipinas na candidate na taga-La Union. Okay, play. Many Filipinos are getting frustrated with the country. For you, why is it still worth it to represent the Philippines on the global stage? The Philippines is something and a place that I've been in love with my whole life. Growing up in a predominantly non-diverse part of the United States, I was identified as Filipina first and foremost. I often had to point where the Philippines was on a map to my peers, and I always felt a sense of belonging and home. I chose to pack my life into Balikbayan. Ang gusto niya, pipiliin niyang buhay niya, ng buhay niya ilalagay niya sa mga balikbayan boxes. Kasi sabi nitong magandang babae na US nakatira, pero taga-La Union, ay ganun din pagkakilala sa Pilipino mga balikbayan boxes. At saka ito nakakagulat yung karugtong niya. Boxes and suitcases because I Ilalagay doon kanyang katawan sa maleta. Nakilala na tayo sa buong mundo na maleta, mga malitagang. Nako. Yan po ang epekto nitong mga corruption na ginagawa ng ating mga senior. Pati mga kabataan natin. Masama ang nagiging resulta. O sige, pakinggan natin si Miss La Union. I believe in the limitless potential of the Filipino people and the fact that we need to create local opportunities here so that people don't have to go abroad and be separated from their families in order to survive and thrive. If I were given the title of Miss Universe Philippines, I promise to be a public servant for all. Thank you, Miss La Union. Thank you, Miss La Union, for loving the Philippines despite the fact that we are known for balikbayan boxes and now, not only balikbayan boxes, for being malita country. Puta, nakakahiya. Ay, nakakahiya talaga to. Malita country na tayo. Di ba? Nakakahiya, no? Kilala natin sa malita. Dati kilala ng Pilipino na mga OFW padala ng balikbayan boxes. Yung balikbayan boxes sila. Tapos dito naman, mga korap na Pilipino dito sa ng mga official sa buong Pilipinas, nagpapadala ng maleta. Grabe. Ay, nako. Okay. So, si Felix Pagulong, basahin ko lang. Mas naniwala ako sa AMLAC during the Justice Committee hearing kaysa sinasabi mong katotohanan, Engineer Kausing. Engineer Pagulong, ano ang napapaniwalaan mo sa AMLAC? Naniwala naman tayo na iyon nga nakalagay ng 6.7 billion. Wala namang tanong doon. Pareho tayo naniniwala doon. Pero ang hindi mo lang naisip, hindi lang yun ang lahat. Kasi marami pong transaksyon yan. Ang nakalagay lamang po doon sa 6.7 billion ay yung mga transaksyon na 500,000 pataas. Pag sinabi mo namang transaksyon, mga deposito at mga withdrawal. At hindi po nakalagay doon, Felix Pagulong, ang mga transaksyon, mga withdraw at deposit na less than 500 million. Ang paniwala mo kung ano lang nakita mo. Pero ang hindi mo nakita na kung ano ang katotohanan sa likod nun, yun ang hindi mo pinanimula. Which is fair enough. Hanggang dyan naman ang arok ng iyong pag-iisip, wala tayong magagawa. Pero it turned out na pati si Risi nagsabi na 68 billion na pala ang laman ng bangko nila ni Man Scarpio at saka ni Sara. Siyempre, mas marami pa doon pera si Man Scarpio kasi pera ng mga kliyente ng law firm nila, pinapadeposito sa abogado yun. Ganun po kasimple. Oh, my apo. Your langoy.
Okay. Naawa ako sa ating mga kabataan ngayon. Kita mo si Miss La Union. A very intelligent woman. Gusto niya sa pagiging proud niya sa Pilipinas. Gusto niya ipasok ang buhay niya dun sa Balikbayan Box. Yung Balikbayan Box ay yun ang unang-unang kilala ang Pilipino. Kaya nga libre sa customs duties yan, Balikbayan Box. Ugali na kasi natin yan, kultura natin yan, na nagpapadala tayo sa mga kamag-anak natin at iyan ay priceless gift of our own culture. Aawahin ka ng kamag-anak mo sa probinsya nyo kapag hindi ka nagpadala ng Balikbayan Box. Kultura ng Pilipino yun na nagpapapunta sa abroad. At proud din ang mga Pilipino na OFW na magpapadala. Kasi they are being praised in their own families. Dumating na, ali kayo, tatawagan pa, magte-text-text. Dito na, dumating na ang ano ni ate, ang balikbayan ni ate, halina na kayo lahat, mga kapatid. Buksan na natin, sabay-sabay. Ganun po yun. Ngayon, sabi niya, ang nalulungkot ako, hindi na lang Balikbayan Box. Pati maleta, luggage, gusto niya ipasok ang buhay niya sa maleta. Ganun na ba tayong Pilipino? Miss La Union, thank you for articulating it for your own people. Ay, tama po ka dyan, Arasaw, sa malaking epekto ng mga nangyari sa bayan natin, sa mga kabataan natin. Pero hindi ang epekto kay Ben Reclamador. Ben, huwag ka magalit, Ben. Dionisio Panto, engineer, nabugo, na abogado, yan, ayaw mo. Sige, pasag di rabay. Inana ramang imong kwan, taman raman di ang imong pagkasabot. Wala ko'y mahimo, nana, lain. Unsa man na to, gaya ko ang kamay, hindi mo kaya, di mo kayang maintindihan ng lahat. So, ngayon si Marilyn Bundok, so cute yung apo niyo, sir. So, yan ang nakita niyo. May iba pa tayong mga mali. Ipapakita natin. Ipapakita natin ito si ano. Si Lorna Kapunan. Oy, Lorna Kapunan. Huwag ka nga magyabang. Ano mo, inaangat mo sarili mo. Inaangat mo yung sarili mo, bangko. Sinasabi mo dyan na magaling ka at nag-volunteer ka na magiging abogado na mag-prosecute kay Sara Duterte. Pakinggan mo itong pinagsasabi ng... Meron pa kaming pending case dito against the Senate. Hindi natin alam kung anong sasabihin nila. Baka jurisdiction na naman, baka political harassment. Sasabihin nila, bias ang Senate. Marami yan. Pero that seems like their insurance. Hindi ka na naman dyan. You do not talk like a lawyer. Attorney, siguro po dun sa pagdating dun sa committee report, syempre, ang kasunod na niyan if makalusot yung articles of impeachment. Yes. Alam naman natin na kapag articles of impeachment, hindi naman dapat dun sa lahat ng articles na yun ay ma-prove na guilty siya even if isa lang po. Isa hindi lang, po ano? ba? Pwede. Isa lang. To you, attorney, ano yung strongest doon sa mga naging Tingnan mo kung anong strongest doon ng kaso. accusation sa kanya plus yung ine-expect na sagot natin sa kanya, yung pwedeng maging talagang malaking dagok sa kanya kung hindi niya masagot na maayos. Okay, ibigyan ko muna ng background, no. Pagdating ng May 11 kasi I think is the schedule, no. At kailangan 106 votes, 106. which is 1/3, no. So when that happens, immediately itra-transmit ng House sa Senate, tatanggapin ng Senate President, i-inform niya na tinanggap ko na, and then he will immediately, according to Tito Sen, he will immediately create an impeachment court. Okay. Anong ibig sabihin ng yon? Mag-oath of office? Mag-oath of office? Tika mo na, dyan palang mali ka na. Madam Lorna Kapunan, dyan palang mali ka na. Anong klaseng abogado?
Si Tito Sen ba mag-create ng impeachment court? Bubo mo naman. Ang nag-create ay konstitusyon. Na inutos ng konstitusyon kapag masubmit na sa Senate ang reklamong impeachment, automatic na nakikreate ng konstitusyon ang impeachment court. Hindi si Sen, hindi si Tito Sen. Sa bubo nito. Nagkataon na si Tito Sen, siya mag-function. Siya mag-inform sa mga senador, may natanggap na. Hanggang doon lang, hindi siya pwede mag-inform. Hoy, na-create ko na. Buba. Ang members ng Senado, and under the Senate rules, Ikaw na nais ko lang bagitin. Kinasuhan mo ako, Lorna Kapunan, ng libel na dahil sa client mo na si Janet Lim Napoles. Pero, talo ka, panalo ako, binasura ng Office of the City Prosecutor ng Taguig ang kinaso mong libel sa akin, laban sa akin. Next, kinasuhan mo ako disbarment. At, ang nangyari, siguro binigyan ni Janet Napoles ng pera ang IBP Board of Governors ng panahon na yon at sinintensya na ako ng 2 taon na pagka-suspenso. Pero, nag-file ako ng motion for reconsideration at binaliktad naman ng IBP Board of Governors ang kanilang decision at inakwit ako. At ang acquittal ko sa IBP case na disbarment case na sinampa ni Lorna Kapunan ay inaprubahan ng Supreme Court. Patay. I'm giving an example just to show your ineptness as a lawyer. You are not capable of doing what you are talking. At saka hindi ko makalimutan, nag-abogado ka kay Atong Ang, tapos bitawan mo lang pala si Atong Ang dahil hindi mo kaya. kung makita natin kung hindi nila babaguhin, bago pala after they take their oath of office, approve nila yung Senate Rules of Impeachment. Pag hindi nagbago yan, 2 ang bantayan natin. Because nakalagay dyan sa isang rule nila, there would be political neutrality. Anong ibig sabihin ng political neutrality? You cannot discriminate on account of your political affiliation. Yan, nagkamali ka na naman dyan. Nagkamali ka naman dyan. Bakit mo tinatawag na ang impeachment ay political and legal proceedings? Legal yan sa impeachment kasi tinawag nyo ng political eh. Tapos sabihin mo ngayon, hindi pwede mag-politics dyan. Napaka-buba mo talaga. So yung mga senador dyan na bumoto na, nagsabi na that they will be loyal to the Vice President even without looking at the evidence, pwedeng i-question yun. Hindi mo pwede mag-question kasama sa kanilang discretion kasi political ngayon proseso eh. Naintindihan mo ba ang sinasabi mo? Diretso na tayo, wag na tayo tumagal dyan kasi kabubuhan ng mga sinasabi mo eh. Tapos, sinasabi mo na bubo si Robin Padilla sa pagsasabi na kontrahin niya kasi opposition siya. Tama si Robin Padilla doon kasi opposition sila eh. Kaya ang papel ng opposition mag-oppose. At saka political naman yung politika naman yung impeachment. Hindi yan, tinatag ninyo na, hindi yan legal proceedings, it is political and legal proceedings. Pakinggan natin si Robin Padilla. Matalino na ngayon si Robin. Kung nakapag-aral lang ito, matalino talaga. Hindi lang nakapag-aral. Pero naging sa kanyang pag-aral na bilang senador, 4 na taon na ngayon senador, natuto na rin. Yan. Yan ang sinabi niya. Kapag kami ay mag-oppose, huwag sabihin na kami ay biased. Trabaho po ng minority yan. Yan po ang parliamentary procedure na dapat namin sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. Nalikturan ka tuloy? Nalikturan tuloy si Lorna Kapunan. Wow, mali ka naman, Lorna Kapunan. So, ito may kinalaman din sa impeachment. Itong sa grave threats na kaso na diniin ng NBI na may grave threats daw. Tapos siya na ngayon nagdepensa, may grave threat din siya. Tingnan, pakinggan natin si Melvin Matibag.
Ayan. Right now, ngayon, as we speak, industrial partner ko siya doon sa isang hanap buhay. Ang tinuturo niya na industrial partner ay si Mel Sabio na minura niya. O ngayon, ang gusto niya mangyari ay mumurahin niya si ang gusto niya mangyari ay kakasuhan ang lahat ng mga tao na nakipag-share ng video na kung saan nagmumura si Ugok at gusto niyang patayin niya si Mel Sabio. Sinasabi niya, sige, sabi ni Mel Sabio, isumbong kita. Ang sagot niya, sige, paano ko pa magsusumbong kung patayin kita? Anong mangyayari sa ebidensya mo? Grabe. Namin. So I think pumunta siya dito this morning. Ewan ko kung he's still here. Well, anyway, kung kakaso ka sa akin kasi isa ako sa nag-vlog, welcome ko ang case mo. I will file my defense against you kung saan be sure you have the correct venue and the correct education. Melvin Batibag, kundi hihiyain kita sa aking vlog. Pakita kong sagot mo. Pakita ko nga yung mga reklamo. At ipo-point out ko na bakit mali. Sino pag-ibang natin i-point out dito na mga mali-mali? Ito, iulit ko lang, no? Si Ramil Madriaga naman, ang pupunain natin na mali-mali. Ang ginawa naman ni Ramil Madriaga ay nagano siya. Sa kanyang depensa sa kasong perjury na sinampa ni Sara Duterte laban sa kanya doon sa Taguig City Prosecutor's Office, ay nagsumiti siya ng video conference na para gusto niya patunayan na hindi nagsasabi ng totoo si Sara nung sinabi ni Sara na hindi siya kilala ni Sara. Pinatunayan pa rin ni Sara sa kanyang kaso laban kay Madriaga. Isang patunay na hindi kita kilala ay yung nung binati kita ng happy birthday Sir Rams, may hawak akong idiot board. May hawak akong tarpaulin. Nakalagay pangalan mo para hindi ako magkamali na ikaw binabati ko. Kaya nagpalagay ako, may sinama pang Alam mo, kasi Ramil Madriaga, kahit sinong mga tao, hindi mo na kailangan maglagay ng idiot board o tarpaulin para babatiin mo yung tao. Kung kaibigan mo ito, tawagan mo pa, nagla-live pa nga kayo ng conversation sa Messenger. Pare, happy birthday pre, saan saan ang handaan? Diba? Sa iyo ang inuman, sa akin ang pulutan, parang ganon. Yun ang totoong magkakaibigan. Pero sa iyo, nagbitbit na si Sara ng placard. May pangalan, Ramil Madriaga. Happy birthday, Sir Ram. Sinabi mo na kilala ka. Tapos, yung bumali mo, nagsumiti ka ng screenshot mo na video conference na isa karon. Yun pala, mahigit 400 kayo doon. So, paano mo sabihin na personal kang kilala ni Sara kung mahigit kayo 100 sa video? Wow, mali. So, isa po yan sa mga wow mali na nakikita natin. Siguro kahit hanggang dyan na muna tayo, yung ibang mga mali, doon na natin i-discuss sa ibang aspeto, sa ibang topic talaga. So, maraming salamat po sa lahat at na nakikinig. At naway, babalik kayo, paki-like po. At dyan ako.